Alright, magandang panibagong araw, panibagong vlog. Magandang tanghali sa ating lahat, mga followers, viewers. Shoutout sa inyong lahat, sa ating supporters, Tatay Duterte, dyan sa daig. Shoutout. Saan mang sulok ang ating mga OFW. Shoutout. Ito ang ating mulay-mulayan, pag-usap-usapan para kung saan man itong video makakarating, paki-share na lang, paki-comment sa ating YouTube, lalo nang hindi pa nakapag-comment sa ating YouTube, para sa ganun makatanggap kayo ng mga ina-upload natin, mga kababayan. Shout out saan mang sulok, saan mang panig ng mundo, para makarating itong video, i-share ito ninyo bago kayo mag-comment, lalo na sa ating mga followers, subscribers na laging nag-antay sa ating mga ina-upload. Salamat sa inyo na walang tigil sa pag-support sa ating maiksi pang followers, viewers, no? So ako po ay umaasa sa inyo na kayo po nakasubaybay sa ating YouTube na ina-upload, o magpasalamat ako sa inyo dahil kayo po ay isang gabay sa ating mamayang Pilipinong mga Duterte admin, no? So itong tanghali, mga kababayan, ang pag-usapan natin marami. Kaya kung tutusin, kung ubusin ko, hanggang bukas pa tayo, no, matapos. So ilan lang ang ma-discuss dito sa ating sa YouTube. So sana bigyan ninyong pansin, no? Bigyan ninyong pansin itong ating i-upload, para sa ganun pa man nakatulong tayo sa ating mga kababayan na mga inaapi, lalo na sa ating mga Philippine Navy, no? So umpisahan natin, mga kababayan. Grabe nung pinatawag na ang mga Philippine Navy na imbestigahan ng NBI. Mga kababayan, ang pag-imbestiga, parang manipulahin ang manipulahin nila ang Philippine Navy. Isa-isahin nila pag-imbestiga, kwarto-kwarto. So sabi ni Attorney Topacio, isa itong pang manipula o isa itong panggigipit. So sabi rin ni yung isang abogado sa sa Philippines Marines, na hindi pwede, no? So sabi ni Topacio, hindi rin pwede nga manipulahin ninyo. Isa rin itong panggigipit. Yan ang bigyan nating pansin, mga kababayan, bago tayo dumako sa ibang usapin. So mga kababayan, papayag ba kayo? Ako magtatanong sa inyo, papayag ba kayo nga isa-isahin ang ating Philippine Navy sa pag-imbestiga sa tinatawag nating
ano, sa pag-imbestiga nila. Isa-isahin ba ng kwarto-kwarto. Bawat isang kwarto, isang Philippine Navy, isang NBI. Sa isa naman isang ano, basta yun na yun. Isa-isahin sila pag-imbestiga, kwarto-kwarto. So, sa palagay ninyong mga kababayan, papayag ba kayo nga ang ating Philippine Navy manipulahin nila? Gigipitin nila. Kung hindi gigipitin, warningan sila na kung kayo magpatuloy, ito opinion ko mga kababayan, kung kayo magpatuloy sa pagka-witness, star witness doon sa Senate Blue Ribbon, dapat hindi kayo salita sa mga ipagbabawal. Parang ganun ang mangyayari mga kababayan, di ba? So, para sa akin mga kababayan, opinion ko lang ito. Mahirap mga kababayan ang mga sinasabi sa PDEA. PDEA, I'm sorry, sa NBI, no? Mahirap yung mga inaano sa NBI. Siguro itong NBI, no, opinion ko lang, no, I'm sorry kung correct of my wrong, na hindi baka to binayaran ni Marcos. Correct of my wrong, I'm sorry. Ito isa lang itong panghinala. Hindi kaya ito nabayaran sa itong mga NBI? Hindi kaya ito binayaran para manipulahin yung mga Philippine Navy natin? Sa ganun pa isa-isahin? Ano bang sinasabi ni Attorney Topacio? Hindi pwede. Isa itong pag-abuso nila yan. Mas lalo tang inaabuso, sabi ni Topacio, yung abogado. No? So, para sa akin, mas lalo talagang ginigipit nila. No? So, mga kababayan, kung palagay sa inyo, kung kayo, kunwari lang ito, kung kayo ay imbestigahan ng NBI, papayag ba kayo nga ilagay kayo sa isang kwarto, isa-isa ring nag-iimbestiga? Siguro hindi kayo papayag. Ano ito, isang manipulahin ang ating Philippine Navy? No? Parang giyurakan na talaga ang ating pagkatao sa Philippine Navy natin. Giyurakan na. Imbis sila tumutulong, yun pa ang gigipitin nila. No? Yun pa ang kakasuhan nila. Itong Philippine Navy. Bakit? Anong mangyari kaya? No? Isa tong strategiya nila, o ganun ang gagawin nila. Manipulahin natin sila. Nga sa ganun hindi sila maka witness doon sa Senate Blue Ribbon. So, wala. Anong mangyayari sa ating bansa kung ganun? Ibig sabihin dito, itong malita-malitang pera, pwede pa dahil ito sinungalingan sa mga Philippine Navy nga hindi sila mo inagkarga, parang sa ganun. Sa iyong mga kababayan, sige nga, mag-analyze kayo mga kababayan. Kayo ang tanungin ko kayo. Pwede bang ganun?
Sa opinion ko mga kababayan, hindi pwede. Bakit? Magpatuloy pa rin ang pangnakaw doon sa pira nga sa mamamayang Pilipino. Abuso, abuso ang ginagawa ng admin. Sobrang abuso. Abuso sa mga di natin maintindihan, no? Parang sa ganun tuturuan nila ang Philippine Navy nga ganun ang sasabihin nyo doon, ganito, no? Ganun ang sasabihin nyo na nga hindi kami yan sa malita-malitang kinakarga o dineliver namin. Parang ganun ba ang strategy nila? Hindi sila pa salitain doon sa mga ganung mga bagay, no? Samantala sila ay tauhan ni tauhan ni itong si kuan yung inutusan din ni Marcos nga ang pera i-deliver, manipulahin itong mga pera. Mahirap mga kababayan itong mga strategy nila nga parang tuturuan nilang kamalian na nanganganib ang buhay ng mga ating mga Philippine Navy. Grabe. Saan papatungo itong Pilipinas? Yun na nga sinasabi ko nung vlog ko nung nakaraang pang araw nga, ang barko pag tumagilid mataranta na ang mga tripulante pati pa ang mga pasahero. Anong gagawin para hindi malulunod? Parang ganito ang strategy nila eh. Manipulahin nila, tuturuan sila ng kamalian. Di ba? Yun ang hindi maintindihan sa mga Pilipinong mamamayan natin, dahil imbis magsalita sila sa tama, ibaluktot nila ang kamatuuran. Di ba isa itong para hindi masangkot sa katotohanan, para si BBM hindi maturo nga mo'y nag-utos, no? Grabe. Wala na tayo itong malulutsan kung hindi lalaban na lang ang ating mamayang Pilipino. Lumalaban nga hindi patas nga laban. Anong ibig sabihin ito? Nga tuturuan ang ating Philippine Navy sa kamalian. O kayo mga kababayan, mag-comment kayo dito. Tapos mag-comment kayo kung yung hindi pa nakapag-comment, i-share itong video. Para sa ganun pa man, kung saan makakarating itong video, nga i-share ninyo nga magising ang ating mamayang Pilipino na hindi pa nakapanood. Lalo na sa ating mga OFW nagsakripisyo sa ibang bansa. Tapos pasabihin pa ni Marcos doon sa ibang bansa na huwag kayong manghingi ng tulong kasi kayo po ay isang bayani. Anong ibig sabihin yun? Parang sa ganun na hindi na lang ninyo tulungan ang gustong maghingi ng tulong, nga kayo naman ang nandyan sa kapangyarihan bilang presidente. Mga kababayan, ito isang sinasabi ko nga sa ating vlog nung nakaraan pa. Grabe ang pagmanipula ni Marcos. Grabe pag-abuso
Grabing pag-abuso, kinukuha pa ang pera, ninakaw pa, nilimas-limas pa ang ating pera, nga samantala malaki pang ambag ang ating OFW, nagkanda hirap-hirap pa, malayo pa sa mga pamilya, mga anak nila, malayo sa magulang. Kung ano ang mangyari sa mga OFW, ibig sabihin, bahala ka na. Parang sa ganun ang ibig sabihin ni Marcos. Na huwag kayong manghingi ng tulong kay walang pera ang ating bayan. Siyempre, ninakaw mo. Pagka wala kang hiya, Marcos, pagka wala kang silbi sa aming bayan, ikaw tinuturoy naming ama, binastos nimo ang aming soberanya. Sinurinder ninyo ang aming soberanya. Saan si Tatay Duterte ngayon? Di ba nandoon sa daig? Nag 1 year na simulang kinidnap ninyo. Para sa ganun pa man, madaling sabihin mo na huwag kayong manghingi ng tulong sa ating bansa. Ano yun? Uto-uto o isang pangbabasto sa ating mga OFW? BBM, hindi makatarunganon ang iyong mga gawain. Nga ganun yan ang imong mga sasabihin sa ating mga OFW. Pilipino yan. Ikaw Pilipino. Nakaupo ka dyan sa posisyon mo bilang presidente kasi binoto ka sa mamayang Pilipino. Binoto ka sa mga OFW. Pero sa ganun, ang mga sasabihin mo, ganun naman. Ibig sabihin, traidor ang mga OFW, mamayang Pilipino. Ikaw ang traidor. I'm sorry, correct of my wrong, yung itong sinasabi ko. Hindi ito masama. Para itong vlog na to, i-share ito ninyo mga kababayan. Grabe ang pag-abuso ni Marcos sa ating mga OFW. Grabe. Niyurakan talaga. Sobrang inaapakan. Tapos, mayroon pang parating impeachment kay Inday Sara. Ano ito? Walang tigil? Gawa-gawa na lang yung mga ano nyo. Sino bang ibig sabihin dito sa mga sinasabi mo? Ang mamayang Pilipino wala ng karapatan nga magsalita, wala ng karapatan nga hindi maghahanap sa pirang nawawala. Siyempre maghahanap kami. Maghahanap ang mamayang Pilipino. Dahil pira namin yan. Pagka wala kang hiya, wala kang responsibility sa ating bayan, hindi makatarunganon ang yung mga gawa nyo. Kayo ang nandyan sa posisyon, kami ang naglagay sa inyo, kami ang nagpasahod sa inyo, tapos bastusin ninyo ang ating soberanya. Yung integrity naming bilang Pilipino, bilang mamayang Pilipino, bilang OFW. Huwag niyong sabihin na wala kaming attendance, wala kaming integrity. Mayroon. Maghahanap kami sa aming pinagpawisan. Yun lang mga kababayan. Shout out sa ating mga followers dyan sa Netherlands. Shout out man sa mga sa malapit sa Middle East, Malaysia, Indonesia, o saan man dako ng bahagi kayo, saan man naroon kayo ngayon, lalo na sa malapit sa gigirahan. Mag-ingat kayo dyan kasi wala ang ating
Sabi pa man ay walang eroplano nga makakarating diyan, walang biyahe. Samantala, si Inday Sara naghanap ng eroplano, nanghingi ng tulong doon sa China. Ay bakit para malang ma-rescue yung mga Pilipino nga taga Davao. So, mga kababayan, itong i-video, i-share ito ninyo para sa ganun saan makakarating itong video natin na mapanood ito nila na kahit maiksi lang ito. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa ating mga nag-aantay sa ating i-upload dito sa YouTube. So maraming salamat sa ating mga followers, viewers dito sa YouTube, no? Sa ganun pa man makatanggap tayo ng notification kay galing ni algorithm sa YouTube. Maraming salamat. Mabuhay Pilipinas. Mabuhay Pilipino. Babangon tayo muli para sa ating kahirapan. Ang ating presidente si Inday Sara, ang ating butuhan bilang ina na mamahala sa ating bansa. Si Dante Marcolita, siya ang Vice President. Iboto rin natin sila sa mga kasamahan nila nga intindi sa ating kahirapan ngayon. So, ulitin ko, maraming salamat, magandang tanghali sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang OFW. Sa ganun pa man, maraming salamat sa mga nakasuporta kay Tatay Duterte dyan sa daig na nagmalasakit kayo. So, ipag-pray natin si Tatay Duterte nga makauwi sa ating bansa. Thank you po.